Lesson 6, Global Divides, the North and the South. And Lesson 7, Asian Regionalism. So today we're going to discuss two different topics. All right, without further ado, I think let's proceed. So lesson 6 muna, no? Global divides. The North and the South. Global South refers to the regions of Latin America, Asia, Africa, and Oceania, mostly low income and often politically or culturally marginalized. So, we're talking about Global South, ano? So, doon pa lang sa unang statement, binanggit doon na marginalized, ano? Or low income and often politically or culturally marginalized nga eh. Okay? Kapag ka sinabi nating Global South. So, nahati yun sa dalawa. Pwede natin masabing Global North and Global South. But, ang focus natin is Global South. So, di ba, kapag ka sinabing marginalized, pwede natin masabi na nasa powerless position within a society or group, ano? So, parang nasa mababa sila or laylayan ng sabihin na natin ng bansa or kalagayan ng bansa, no? Ng ekonomiya. So, something like that. Marginalized. So, it may also be called the developing world, such as Africa, Latin America, and the developing countries in Asia. So, sinatawag din siyang developing countries or even less developed countries and less developed regions, including poorer southern regions of wealthy northern countries. So, given na yan, may idea na kayo pagka sinabi natin Global South, ano? So, din bago pala mag-proceed sa ibaba, so diretsuhin ko na kagad para mas magkaroon tayo ng idea kung ano yung Global South. So, kung titingnan natin sa globo, sa mapa, ano, so makikita natin yung pagkakahati. Di ba? Ito ay North, tapos ito yung East. Okay, tama ba? North, East, West, at saka South. Ano? Okay? So, ito ay Hilaga. Okay, mga ganon. Tapos, ito yung Timog. Itong nasa baba. Ano? Okay? So, sa pagkakatanda natin. Tapos, yun nga, kanluran silangan, ano, yung magkabila. So, ngayon, dito, tinutukoy yung Global South. So, kung titingnan natin literally, ano, based on geography, so dito yung South, ano, diba? Ito yung North, tapos ito yung South sa ibaba. Ngayon, yung Global South na binabanggit, hindi ibig sabihin na South talaga, literally, geographically, ano, ay yun na yung Global South. Kundi, ang binabanggit sa Global South is yung nakalagay dito na, okay, tingnan muna natin sa susunod na text, ano? The Global South is not a directional designation or a point due south from a fixed north, ano? Okay? It is a symbolic laang designation meant to capture the semblance of cohesions that emerged when former colonial entities engaged in political projects of decolonization and move toward the realization of a post-colonial international order. Meaning to say, kapag ka sinabing South, hindi literal or geographical na ito, ano? Kundi yung mga country na sabihin na nating apektado or naapektuhan ng colonialism, the imperialism, etc., no? Na sila yung mga developing countries, yung medyo mahirap or mahirap na bansa. Ano, let's say for example, Africa, no? O pwede nating masabi yan na Global South. Okay? So, pero yung part ng Africa na South Africa ay nasa ano daw yun eh, hindi siya developing country or hindi siya developing nation, no? Okay? So, yung South Africa. Yun lang yung natatanging medyo masasabi nating maunlad, ano? Sa part ng Africa. And the rest, puro sabihin na nating mahirap, ano? Doon sa part ng Africa. Okay? So, kaya nga, kung i-recall nga natin yung BRICS, ano? So, we have Brazil, Russia, India, China, and South Africa. May nabanggit doon na South Africa kasi nga, yun ay
nakakausad in terms of ekonomiya. Kasama siya sa BRICS na fastest growing economies in the world, ano? So, yun lang yan. Now, balik tayo dito muna, no? Din nakalagay na in general, Global South refers to these countries interconnected histories of colonialism. Okay, so sabi ko nga sa inyo, no, colonialism. Halimbawa, um, yung mga bansa na hindi ganong kalalakas, ano? So, prone sila or subjective sila sa colonialism in the past, ano? Parang ganon kasi ang ibig sabihin yan. Interconnected history of colonialism. Katulad natin, halimbawa, ano? Tayong Pilipinas, so tayo ay sinakop ng Spaniard, American, and even Japanese, ano? Nung panahong mga nagdaan, ano? In the past century or in the past madaming taon na nakalipas. Pero ang pinakamatagal siyempre yung Spaniard, ano? So, nasa hundreds or 300 plus years, ano, sa kabuuan. Yung span ng pananakop ng Spaniard. Okay? So, ngayon, yun nga, interconnected history of colonialism, ano? Imperialism, and differential economic and social change through which large inequalities in living standards. Ibig sabihin, meron, sabihin na natin pagkakasulungat or talagang malayo, ano, okay, yung agwat ng, let's say, social economic status mo sa gobyerno, halimbawa, ano, na nakikita naman natin yan. Halimbawa, yung mga government official, ano, prone daw yung mga corruption, mga ganon. So, that way, nagkakaroon ng inequalities, ano. So, hindi ganon ka-organized. Whereas kapag mas develop yung countries, ano, so makikita natin na mas organized yung country nila or less yung corruption na nagaganap. So, ganun pala yun, ano, pagka ikukumpara natin sa Global South, yung Global North, ano, okay? Now, so din in living standard, life expectancy, and access to resources are maintained. Okay? So next, dito naman tayo sa ibaba. Three primary concept of Global South. It refers to economically disadvantaged nation states and as a post-Cold War alternative to Third World. So ngayon, para bang pinapalagay dito na ang Global South, ang synonyms niya is Third World, ano? Um, First thing comes in mind kapag identify natin yung Third World sa kasalukuyang panahon, ano? Sasabihin natin na mahirap na bansa talaga, ano? Kasi nga third world. Okay? So, pero, kung babalikan natin yung history, nakalagay dito, the phrase third world arose during the Cold War. Okay? To identify countries whose views did not align with NATO and capitalism or the Soviet Union and communism. Ibig sabihin, hindi konektado yung third world sa first world at saka second world na sinasabi na NATO and capitalism or the Soviet Union and communism. The term originally referred to countries not aligned with either US or Soviet Union during the Cold War. So yun pala yun, ano, yung third world na nakabase noong Cold War. Yung Cold War kasi pagkatapos yun ng World War II, ano? So ngayon, meron tayong tinatawag na Cold War. Okay? Ngayon, doon pala nagmula yung idea ng Third World na hindi kabilang doon sa kategorya, ano? Okay? Na kategorya ng NATO, capitalism, Soviet Union, and communism na kasama doon. Okay? Kumbaga, kapag kalabas ka doon, third world ka na maituturing. Pero wala naman sinabi doon na talagang mahirap kang bansa. Okay? So, ganon. So, ngayon, halimbawa dito, ano, the first world describe countries whose views aligned with NATO and capitalism, ano? So, yung NATO,
connected siya actually or kaalyansa siya ng US. And sa US, sabihin na natin ang isa sa dominant na economic system doon is capitalism. Bagaman mix naman siya sa tunay na buhay. Pero yun, parang masasabi natin talagang yung capitalism ay gumagana doon sa Amerika, ano? So therefore, pwede nating masabi no na ang Amerika is first world, ano? Aligned with NATO and capitalism. Okay? So yung NATO, remember sa ating review answer sa midterm examination, so connected siya sa ano, sa military and political, ano. So doon pa lang sa military, ibig sabihin may mga backup countries sila, ano, na kalyansa para labanan halimbawa, ano, yung mga kalaban nila, ano. So sila bilang magkakamiyembro, ano, sa NATO. So katulad halimbawa ng US, ano, nasabi ko na naman 'yan, 'di ba? Okay, sa ating review answer in which para bang sumama ang loob ano ni Donald Trump, okay, US sa NATO. Kasi hindi siya tinulungan ng kanyang kaalyansang NATO. Parang gano'n, ano? So, dahil dun sa Iran Wars, ano? Okay. So, dito naman sa Second World, referred to countries that supported communism and the Soviet Union, ano? So, yung Soviet Union, siyempre, ito yung tinatawag din na connected doon sa USRR, ano, or US. O nga, parang gano'n, ano. Na ang ibig sabihin ay, basta, yung ganyan na rin mismo, ano, yung Soviet Union yun, ano. Yung mga Russia, Cuba, ano, mga ganong country, ano. So, pinakamalaking, sabihin na natin, samahan, organization during that time, ano, yung USRR, kung tawagin natin. Ngayon, nabuwag naman yun, ano, kalaunan, ano? Tapos yan, may binabanggit na communism, okay? So, ayun. And then, siguro hindi ko na kailangan na-explain, ano, yung mga ganyang usap. Pero kung titingnan natin, di ba, yung mga communism, sinasabi yung mga China, Cuba, North Korea, okay? So, pwede natin masabi na nagpa-practice pa rin hanggang sa ngayon ng communism, ano? Ibig sabihin, sa part ng China, talagang may nagpa-practice ng communism, ano? So, yan, sa mga ganong usap. So, anyway, I think that's it, ano? Sa communism kasi yung parang no private property ka, para bang yung pagmamayari mo ay nakabase sa iyong ginawa, ano? Parang ganon, etc. Pagka communism, komunista nga, okay? So, parang medyo restricted ang datingan kasi kapag communism or hindi pala medyo talagang restricted. Masasabi natin siguro, okay, so communism. Pero kung titingnan natin halimbawa sa North Korea, ano, okay na bansa, hanggang sa kasalukuyang panahon, pinapractice daw doon yung communism, ano. So, di ba, ang kalagayan noon, kalagayan ngayon pala, no, hanggang noon, okay, noon hanggang ngayon, ano, ng sa North Korea is that talagang restricted in a way na yung mga pagmamayari mo, yung mga ganun, kung ano man yan. So, talagang monitor dyan ng gobyerno, ano. And, yun, bago ka makagain ng kung ano man, ano, na property or something. So, ayun, which is connected sa idea ng communism. I think, ano, so pwede nating masabi yan. So, ngayon, okay na tayo dyan, ano. And may nabanggit na Cold War. So, ano yung Cold War, ano? So, banggitin ko lang ng konti, no? Paliwanag ko ng konti. So, pero alam niyo naman to, no? Cold War state of conflict between nations that does not involve direct military action, but is pursued primarily through economic and political actions, propaganda, acts of espionage, or proxy wars waged by surrogates. So, yung Cold War, the open yet restricted rivalry that developed after World War II between the United States and Soviet Union and their respective allies. So, sa Cold War, pagkakatanda natin, hindi yan bakbakan na nagkakaroon ng giyera, military force, ano, mga ganon. Kumbaga patayan, ano, physical, kundi patayan yan
sa paraan ng, let's say, ekonomiya, okay? So, doon tinitira, no, through geopolitical, ano, tension, mga ganon, okay? So, rivalry between United States and the Soviet Union daw, yung tinatawag natin Cold War, ano, okay? So, ganon na nangyari. Nung pagkatapos ng World War II. Okay, kaya nagkaroon din ng tinatawag natin na ano, yung mga Great Depression, ano, na nagbagsakan ng ekonomiya, okay, ng mga malalakihang bansa, ano. So, yun, dahil sa mga ganong mga bagay na mga Cold War na rin, ano, yun. So, anyway, dito naman tayo sa susunod. So, the Global South captures a deterritorialized geography of capitalism's externalities and means to account for subjugated peoples within the borders of wealthier countries, such that there are economic south in the geographic north and north in the geographic south. Yun ang yung sinabi ko kanina, no? Hindi porket south, ibaba, okay, ay south talaga siya geographically. Kasi pwede nating masabi na aring south, meron ditong nakatira na masasabi natin global north or mayamang country. Okay? Parang ganun yun eh. Okay, dito sa ibang part. So, parang ganun ang tinutukoy doon. And, meron din naman dito sa global north, sa north pala, sorry, sa north, na pwede nating masabing global north, na pwede nating masabing global south. Okay, meaning to say, na meron ditong nakatira, okay, na country, or may mga country dito, sa itaas na mahirap. Okay, or part na mahirap. No? Okay, parang ganun kasi ibig sabihin. So, given na yan, ano, it refers to the resistance imaginary of transnational political subject that results from a shared experience of subjugation under contemporary global capitalism. So dito naman tayo sa susunod, ano? Ito yung nabasa ko na kanina, no? Yan nga, Global South is not a directional designation or a point due south from a fixed north. It is a symbolic designation meant to capture the semblance of cohesions that emerged when former colonial entities engaged in political projects of decolonization and moved toward the realization of a post-colonial international order. So ngayon ito tandaan nyo, no? Baka ito nang mamaya sa inyong long quiz. So pagka tinanong na, what is the strongest vehicle for social distribution and the main mechanism for social transfer? So ang tamang sagot is the state. Okay? So the distributive function of the state becomes crucial in the context of economic globalization, where the goal of neoliberal economies and institutions is precisely to dismantle local state oversight. So, ito naman next, ano, meron tayo tinatawag na new internationalism in the Global South, no? So, the Global South has provided model of resistance for the world. Okay? Like Gandhi non-violence or non-violence that initially directed at colonial authority in India is now part of global protest culture, as well as benefits of critics of international financial institutions from the experiences and writings of intellectuals and activities from the global south. Okay? So, ganito yan, ano? Noong 1940 something, ano, parang ang India ay pinamumunuan or sabihin natin nagro-rule yung British, ano? Parang ganon. And because of Mahatma Gandhi, who employed nonviolent resistance to lead a successful campaign for India's independence from British rule, and in turn inspired movements for civil rights and freedom across the world. Kumbaga ang idea, si Mahatma Gandhi gumamit ng tinatawag nating satyagraha. So non-violent movement siya, no? In which
parang disobedience siya, civil disobedience, o hindi pagsunod sa mga colonialism o colonialist, ano, okay? Or nung sasakop, ano, mga ganon, etc. Oh, at sa pamaraan yun, non-violent naman, hindi naman nakikipagbakbakan, patayan sila, ano? 'Di ba? Pagka mga kino-colonize, nakikipagbakbakan, patayan, ano? Para paglaban yung kanilang country. Okay? Kahit nga sa kasalukuyang panahon, ano? Pagka usaping mga ganun, yung Iran talagang handang makipagpatayan, ano? Di ko lang sure kung napanood niyo yung balitang yan, ano, nung nakaraan. Kumbaga, yung mga tao, ano, millions daw ng Iranians ay handang isacrifice yung kanilang buhay para maprotektahan daw yung Iran. Tapos gumamit or ginamit na human shield para yung mga power plant, mga ganon, doon ano sila nakabilog, ano, yung mga tao, nasa initan, ano, na kung sakaling tiranin yon ay di pati buhay nila ay masacrifice nila. Parang mga ganon, talagang patayan, ano, okay, okay, mga ganon, at saka paglaban talaga doon. So, ngayon, kung titingnan natin, ano, si Gandhi, parang may relate natin kay Dr. Jose Rizal, na hindi siya gumamit ng dahas, kundi hindi ko lang sure kasi movement kasi ang pagkakasabi, satyagraha, ano, social movement, ano. Okay? Sa exactly na paanong paraan, ano. Pero yun nga, sabi nga natin parang civil disobedience o hindi pagsunod, mga ganon, ano, sa mga kolonyalista, ano. Okay? Or nagko-colonize, ano, during that time, ano, sa India. So, non-violent. Kaya, yun, yung parang may relate natin sa idea ng sinasabi dito na new internationalism in Global South. No? Okay, next. The Global South, while embedded in specific geographic imaginaries, represent emergent forms of progressive cosmopolitanism. It is always emergence and or emergent and provisionally internationalism. Pagka sinabi natin cosmopolitanism, so the belief that all people are entitled to equal respect and consideration no matter what their citizenship status or other affiliation happens to be. Okay? So, ayun, ang ating discussion sa first part, no? So, the global souths and the global divides, ano, nating binabanggit, ano, the north and the south. All right. So, I think dako na tayo kaagad dito sa Asian regionalism. Para kumbaga sakto sa 30 minutes, halos ano, yung first part, lesson 6, and halos another 30 minutes para sa lesson 7, Asian regionalism. Alright? Okay, so dito naman tayo sa lesson 7. So nakalagay dito, regionalism, no? Refers to the decentralization of political powers or competencies from a higher towards a lower political level. So, kumbaga, makikita natin yung word na decentralization. Transfer of control of an activity or organization to several local offices or authorities rather than one single one. Okay, ibig sabihin, distribution siya ng power from top to bottom, ano? Kaya may nakalagay dito sa ibaba, ano, sa second sentence, ano, sentences, it distinguishes between top to bottom or top down, ano? Okay? From bottom up regionalism, where top down regionalism describes the decentralization of competencies or the establishment of regional institution by the state. While bottom up, baliktad naman to, ano? Bottom, pataas, ano? Baba, pataas, bottom up. Includes all patterns of endeavor towards political decentralization from within the particular region. So, din sige, lilinawin natin yung usaping regionalism. Views of globalization in the Asia Pacific and South Asia. Globalization is an external phenomenon being pushed into the region by world powers, particularly the United States
and Europe. From this perspective, globalization can be understood as a process that transformed the Asia Pacific and South Asia. It is a force for good, bringing economic development, political progress, and social and cultural diversity to the region. So ngayon meron tayong tinatawag na ganyan nga, no? Na Asia Pacific, South Pacific, okay? Or South Asia, refer together to the regions of East or Northeast Asia, South Asia, the Pacific Island, and South Asia nga, no? Okay? Parang inulit. It includes some of the world's most economically developed states such as Japan, South Korea, Singapore, and Taiwan, and highly impoverished. Ibig sabihin parang made poor, countries such as mga Cambodia, Laos, and Nepal. It also includes the largest and most populous states on the globe, including China and India, and some of the world's smallest, such as the Maldives and Bhutan. So, ngayon, meron tayong tinatawag na ganyan, Asia Pacific and South Asia. In connection sa Asian regionalism, ang parang tinutukoy kasi dyan, ganito, para mas maintindihan natin ng maganda or mabilis or simple, ay halimbawa, isang lugar. Halimbawa, Batangas. So, sa Batangas, may mga iba-ibang part. May part na Lipa, Batangas, may part ng San Juan, San Jose, Ibaan, kung ano ba man, na part ng Batangas, Ngayon, ang pinakasentro ng Batangas, syempre, yung Batangas City. And sa Batangas City, sinasabi na most populous, And technically speaking, pwede nating masabi na economically more developed ang Batangas City compared sa ibang bahagi ng Batangas. Parang ganun yun eh. Ang ibig sabihin yan. Ngayon, kung ikaw connecta natin sa word or idea ng regionalism. Okay? Parang ganun yun. Halimbawa, dito sa usaping China, okay, hindi naman natin may kakailan na talagang populous yun, Talagang maraming tao doon, Isa sa pinaka-populated na bansa talaga sa buong mundo. Hindi ko lang alam kung pang ilan yun, pang dalawa ba sa buong mundo, na pinakamarami, or pang tatlo, Something ganon. So, yung China talaga, So, anyway, so dito naman tayo sa next. Halimbawa, yung mga usaping ekonomiya naman, sa mga Japan, Singapore, kung ikukumpara natin sa Pilipinas, siyempre mas maunlad, yung Singapore na nga laang, na sinasabi na less corrupt or pinaka-less uh, or least corrupt, na bansa sa buong Asia. If I'm not mistaken, Singapore yun, pinakamalinis at saka pinaka-less na corrupt na bansa sa buong Asia. Singapore. Yeah, Singapore yan sa pagkakatanda natin. Okay? So, in that way, pwede nating masabi sa usaping politics, Asian regionalism yon sa ganong usap. Okay? So, yan lang yan. Next. The Asia and South Pacific has emerged over the past decade as a new political force in the world. The economies of Japan, Korea, Indonesia, and Pakistan have a strategic relevance in today's global system. They are the focus of global powers outside the region. So dito, second to the last slide, Asia Pacific and South Asia's impact on globalization. Asia was the central global force in the early modern world economy. Okay? It was the site of the most important trade routes and in some places more advanced in technology than West, such as science and medicine. Okay? So, ganito ang usap dyan, So, important trade routes. Alam mo, yung sa China na lang, di ba? So, di ba, meron tayong tinatawag natin mga Silk Road,
So, sa mga ganong usap, hanggang sa panahon ngayon, pero hindi naman tawag na Silk Road doon, pero ang idea is yung trade routes talagang nagaganap sa mga ganyang bansa, commonly or pinakamadalas, sa mga China, sa part ng Asia. And nakalagay dito advanced in technology. Hindi naman natin may kakaila, na ang Asia ay mas advanced or mas naunang naging mas advanced sa teknolohiya. Kaya nga pansinin niyo yung mga robots okay saan nagmula yon? Siyempre sa Japan mga ganon sa China Alright. So ayan, then west such as science and medicines. Okay, colonies in the Asia Pacific and South Asia influenced the West and vice versa, which is parang give and take lang yan. Merong napapalang Asia sa West, merong napapalang West sa Asia. Okay? Alam ba, mga scientific discovery, more on West yon, pagkakaalam ko. Okay? Yung mga medicine, Okay? Discovery kung paano gamutin yung ganyan, ganito, or kung anumang sakit, Okay? So, more on West yan. Whereas sa Asia, more on technology, Okay? So, yung mga, let's say sa inyo, Okay? Or sa ibang mga courses, mga robotics, mga ganon. So, robots, so sa Asia, 'di ba? Yung mga sa Japan, Okay, doon mula or sa China, yung mga robots. So, ngayon, kung ikaw konekta natin sa atin, halimbawa, tayo bilang Asia, so yung West, ito naman nabanggit ko na dati, di ba? Na westernized tayo, Okay, let's say for example, nagkaroon tayo ng paniniwala sa Diyos na Christianity, like pinaniniwala natin si Jesus Christ, mga ganun. Actually, na-open up yan ng Western, sa atin. Kasi kung ating babalikan, yung panahong una, ating mga ninuno, animism yung paniniwala na hindi naniniwala doon sa Jesus Christ, or sa Biblia, kundi doon sa mga bato, puno, or araw. Yun ang kanilang parang Diyos na sinasamba. Something inanimate object. Pero since tayo na westernized, okay, so yun, ang nangyari. Nagkaroon tayo ng benefits from western countries, parang ganun. Now, um, balik tayo dito, they were open laboratories of modernity. Colonialism was not simply a practice of western domination, but a product of what one thinks of as Western and modern. Okay? Colonialism was not simply a practice of Western domination, but a product of what one think of as a Western and modern. Parang dahil sa ayot sa gusto mo, nasa makabagong panahon na tayo, kailangan ma-westerner or sabihin na nating ma-share yung kultura ng West, dun sa Asia, mga ganun, or vice versa. Okay? Pero more on West Asia yata, binabanggit diyan. Alright. So ngayon, balikan ko lang, baka makalimutan ko mamaya. So, yung Philippines. Okay? So, yung Philippines ay sinasabi na, third world country ba or hindi? Dati, nung nagdi-discuss ako about dito, lagi kong sinasabi na ang Philippines is a third world country. Pwede nyo i-take down notes yun, ha? Pero ngayon, technically speaking, hindi na daw natin pwedeng masabi, okay, na third world country ang Philippines. Outdated term na yon. Kaya yun yung bago nating masasabi kumpara nung mga nagdaang. Then, nung nagdaang taon na tinuturo ko to. Kasi sabi ko nga, third world country in Philippines. Pero ngayon, hindi na daw. Outdated term na daw yon. Pero, technically, classified as developing country pa rin naman. Okay? Or an emerging market. Pero hindi natin masasabi na third world country yung Philippines na. Pero developing pa rin. No? Okay? Kaya nga, ang sabi doon sa isang reference, according sa World Bank, na ang Philippines is a lower middle income nation. Pwede nyong i-take down notes yon. Ang Pilipinas ay kabilang sa lower middle income.
with a growing economy, expanding infrastructure, in a strong business process outsourcing sector. Though, it still faces significant poverty. Kahit na sabihin na nating lower middle income, pero masasabi nating nakakaranas talaga ng kahirapan, which is totoo naman eh. Okay? Significant poverty. Katulad na yan, di ba? Talagang marami, ano, doon sa mga iba, no? Halimbawa, walang trabaho, ano? Halimbawa, nakapagtapos, tapos walang trabaho, or di nakapagtapos, tapos ang daming, ano, walang trabaho, ano, ng mga tao. Okay? So, something like that. And that way, pagpapakita ng kahirapan, ano? So, pahirapan talaga mag-apply ng job, ano? Lalo na kapag wala kang tinapos. Kaya mahalaga nga, nakatulad ninyo, ano? Meron kayong matatapos, ano? Okay? So, yun kasi yung pangunahan din na tinitingnan, syempre, sa mga job opportunities. So, ngayon, lower middle income nation nga yung tinatawag nating Pilipinas. Nabanggit doon kasi yung strong business process outsourcing or BPO. Alam niyo naman siguro yung BPO, ano? Yung mga call center agents, ano? Mga call centers. Ngayon, syempre ang customer nila or client nila is mga foreigner. And yung foreigner, yung nagbibigay ng pera sa kanila. Kaya pansinin nyo, no? Alam mo, kahit high school graduate, okay? Diba, high school graduate, kakilala kayo, tapos nag-apply siya sa call center, ano? Agent. Maging call center agent, ano? Yun ang pinag-apply niya, maging call center agent sa BPO. Kaya nga outsourcing eh, kumbaga sa labas yon ng bansa, ano? Okay. So, nag-ooperate, pero pwede kang dito mo i-gawin, pero sa labas, yung parang client mo, customer. Parang ganun, no? So, ngayon ganun. Di ba, kita nyo naman, halimbawa, call center, nasa 20 plus thousand yung sweldo doon, knowing na kahit high school student ka pala ang ano, or high school graduate, so possible ka na, ganun na kagad, di ba? Pumasok ka doon. Basta magaling ka lang sa communication skill at mag-English. So, okay na yon. So, kasi nga foreigner yung kausap, ano, client. Whereas kapag typical job, okay, halimbawa, typical job, ano, yung minimum, nasa 15,000 daw yata yung minimum, ano, sa company. Or, I don't know kung 18,000, mga 15,000, mga ganun. Naglalaro sa ganun. So, yun nga, yun yung parang advantage, kaya kung bakit na rin sinabi na ang Pilipinas ay nasa lower middle income kasi nga may BPO, Business Process Outsourcing. Okay? So, ayun lang yun. Parang may nakalimutan pa yata akong sabihin about dun sa mga ganong usap, ano? Anyway, so next, dito naman tayo sa ibaba. Japan embarked on procuring raw materials like coal and iron and unprecedented economies of scale, allowing them to gain a competitive edge in the global manufacturing market as well as globalized shipping and procurement patterns which other countries modeled. So, sa usaping coal and iron, ano? So, maano siya, parang maunlad sa pagpo-produce ng ganong raw materials yung Japan. So next, China pursues similar patterns of development at present and is now the world's largest importers of basic raw materials such as iron and surpass Japan, the US, and Europe in steel production. So think about any product ano coming from China na made in steel, ano, mga ganun. So, yun. Yun lang naman ibig sabihin, ano, na sila yung parang dominant when it comes to that, ano. Okay? So, ayun. It also surpassed the World Bank in lending to developing countries. So, are naman, yung information na ito, no, hindi ko lang alam kung outdated or updated pa to, no, na sinasabi na yung China ay nasurpass, nalampasan niya yung World Bank in terms of lending, ano, to developing countries, yung pagpapahiram. Kumbaga, billions of dollars yung pinahiram ng China rin sa iba-ibang mga country. Nalampasan niya pa yung World Bank. Parang ganon, ano?
So, China kasi magaling talaga yan sa business, ano? Kaya sabi ko nga, pansin nyo, yung mga pinakamayayaman na tao sa Pilipinas, may lahing China. Or Chinese pala, sorry. May lahing Chinese. Okay? Kita nyo sa top 5, ano? Na mga pinakamayaman na tao. So, Chinese talaga bida dyan sa ganyan, ano? Sa mga business, okay, sa mga manufacturing, mga ganon, which is tunay naman talaga yan. Kaya kita nyo, yamang bansa. So, this simple scale of China's development is shaping and furthering globalization. Okay, next na tayo sa baba na kagad, no? India's opened up and emphasized an export-oriented strategy. Textile and other low-wage sectors have been a key part of the economy with highly successful software development exports. Ano? So, textile yung mga paghahabi, ano? Yung mga paggawa daw ng mga damit, ano? Low-wage sector have been a key part of the economy with highly successful software development exports, ano? Tinutukoy na, alam mo, sa pamagitan ng paghahabi o paggawa ng mga damit or kung ano man yan, ano? Kasi we're talking about textile, basta, or hindi man damit, ano? Kung namang tela yan, ano? Okay, carpet or what, ano? Okay? With highly successful software development exports, ano? Ganon. It also plays a role in global service provision as trends in outsourcing and offshoring increase, ano? Yang India. So, ayan, next, para mabilis. Dito naman tayo, last slide. India and China have also become a major source of international migrant labor, which is also one of the fundamental characteristics of the era of globalization. Ano? Namamayagpag yung India at saka China, major source of international migrant labor. Ano? Kung titingnan natin, ano ba ang tinutukoy dyan? Yung ba yung tinutukoy dyan, yung pagkalat ba ng ng mga tao nila sa ibang bansa or baligtad? So, kahit na lang yung pagkalat, okay, ng mga migrant, okay, ng mga Chinese sa Pilipinas, di ba? Ang dami. Ang daming Chinese people dito, okay, sa ating bansa, okay? Sa particularly dun sa Binondo. Okay, doon kasi na tumitigil ang karamihang mga Chinese na tourist sa Binondo. Okay? So this include the migration of highly skilled labor into the high-tech industry based in Silicon Valley. Ang alam ko sa Silicon Valley, ito yung parang well-known na company. India, in terms of technology, India, China, and the Philippines were three of the top four recipient states of migrant remittances. Okay? Para bang pinapalagay doon yung mga OFW natin, Okay, Philippines binanggit dyan, na maraming mga Pilipino na nagma-migrate from Philippines to other countries, parang ganun. Next, number 5, the trends of the rising regional pre-arrangement in the Asia Pacific and South Asia. These kinds of regionalism would mean as bulwark to globalization or as compatible and even pushing forward the process of global economic integration. Regionalism can promote learning as well as domestic audiences to the benefits of free trade and form the institutional framework to scale up from regional cooperation or global cooperation. Regionalism can act as a springboard for globalization. Okay? Springboard for globalization. Halimbawa nga, in sa technology, So, kilala yung Japan, sa mga robots, mga ganon. Okay? So, in that way, Asian regionalism. So, dun sila mas nakikilala in terms of technology. Kaya, Asian regionalism. Parang capital ng ganun, sa part ng Asia. One distinguishing features of regional institution in Asia Pacific and South Asia is the adoption of open regionalism, which aim to develop and maintain cooperation with outside actors. Open refers to the principle of non-discrimination, more specifically an openness in membership and openness in terms of economic flows. Open regionalism is embodied by Asia Pacific Economic
Cooperation or APEC. Kaya nga merong mga tinatawag na APEC Summit, ano? So, yun yung parang sabihin na nating meeting ano, na nagaganap sa Asia para sa open regionalism na binabanggit natin. Diba, yung ating president, ano, ang ating gobyerno na attend sa mga APEC Summit, ano, mga pagpupulong sa Asia, no? So, sa paglalayon na, yun nga, yung open regionalism talaga ay mabigyang pansin. Okay? Sa Asia. So, parang ganon. Ibig sabihin, sabi nga natin, tinitingnan na, part ka ng ganitong organization, ano? So, ngayon, tatalakayin dito kung saan sa kasalukuyan is dominant itong ganitong lugar, let's say, Japan. Ganito, mas ano sila, ganun, or what, ano? Okay, na pwedeng makatulong sa inyong country. Parang ganun baga, ano, yung idea sa sinasabi natin sa APEC. So, next, and the last, in culture and globalization in the region, the source of a wide variety of cultural phenomena that have spread outward to the West and the rest of the world is the region. Okay. So, bigyan pa lang natin ng konti pang detalye ito. Ano? So, based dun sa ating notes, ano, example include Hello Kitty, created in Japan, including anime Pokemon Power Rangers, which become regional and global phenomenon. The regional and global rise of Korean popular ano, culture. So mga ganun, mga K-pop, ano, K-drama. Ang ibig sabihin lang naman dito, in terms of kultura, ano, so Asian regionalism, yung Japan, when it comes to kultura na, let's say, palabas, ano, okay, yung mga Power Rangers, anime. So sa anime na nga lang, 'di ba? Bida ang Japan. Okay, halimbawa si Oda. Sa Japan nga ba 'yon? Si Oda sa One Piece. Talagang napakahusay niya na writer, ano, author, ano, sa yun nga storytelling din sa takbo ng istorya ng One Piece. May mga symbolic, ano, yun ang maganda nga sa isang ano, palabas, sa anime. Para sa akin na, personal lang yun. Okay? Yung parang may mga natatagong simbolo na magiging nagkakaroon ng foreshadowing para sa hinaharap na mangyayari. Parang mga ganon-ganon, di ba? So, alam mo yan, sa Japan, sa Oda, ano, sa One Piece, na pinapanood. Mare, nung iba din sa inyo, no, na anime. Okay, mga ganon. In that way, Asian regionalism in terms of culture. And sa iba naman sa inyo, halimbawa, yung mga Korean drama, ano? So, Asian regionalism in terms of culture, yun nga, sa paraan ng drama, ano? Mga ganun. Okay, even Chinese drama, nanonood. Tsaka yan, mga K-pop, mga music, ano? Asian regionalism in terms of music culture, no? Yung mga K-pop, ano? Yan, mga ganun. So, actually, yun lang yung ating discussion sa dalawang topic, ano? Pinagkasya ko lang siya sa 1 hour. Yung the global divide, the North and the South, and Asian regionalism. Okay? So, ayun lang, ano? Yung ating